sa pagkakataon nito, iniling ko po, pansamantala ang bawat isa'y tumayo, mga minamahal, tumayo po tayo bilang paggalang, pagrespeto sa salita ng Diyos na dadalhin at ipangaral na ating beloved preacher, Albert Arevalo. Praise the Lord. God bless so much po, beloved co-preacher Wheeler Nuwal, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal po Yesu Cristo sa mga oras ito. Tayo po mga minamahal, manalangin po para po sa ating mahal na Panginoon. O po dakila mapagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal po Yesu Cristo sa unang bunga ng panalangin na aming minamaligalang mala Pastor Willie Estrada Almeida. Narito po kami lubos po nagpapasalamat mala Panginoon na sa bawat yugto ng malagawa na natapos na tunay na yung pinagpala at nilagisa mula sa Joyfully Solemn Song, mga pagawitang mga beloved choirs, mga pinagpala at mga buhay na patutuo at pasalamat na nagmumula sa iyo, mala Panginoon. Salamat din po sa katapatan yung mga anak ng pagbibigay ng kisampung bahagi at handog. Patuloy na pupunuan mga pailangan sa iyong balagawain, mala Panginoon. Sa iyong mga salita, batid mo na siga ng akin. Tunay na wala akong magagawa. Umaasa lang sa dakila mong kahabagan, mala Panginoon. Samahan mo kami sa mga oras ito. Cover us, Lord God, with your blood, power, spirit, anointing through the first fruit prayers of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. We command the spirit of darkness, all evil spirit, destruction, demons of pride, doubts, unbelief, cast out from them, cast out from us, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pinakamataas na pagsamba ay tangi lamang po sa ating pinakamamahal na Yesu Cristo. Praise the Lord. We remember and cherish the blessed preaching and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Greetings, the beloved children, the whole Mera family, beloved co-workers, beloved co-preachers, beloved brethren, and beloved visitors. Kayo din po sa itinalaga na mga ngaral po sa ating beloved Lord and preacher po, maging sa kanyang mga mahal sa buhay. Purihin ang ating mahal na Panginoon dahil napakabilis lamang po ng ating oras. Tayo po'y makinig ng Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. The importance of vow to the Lord. Kahalagahan ng panata sa ating pinakamamahal po Yesu Cristo. Ang vow, salita o panata, mga minamahal, na pangako sa harapan ng Diyos. Hindi po ito basta salita lamang po, mga minamahal. Pag nagbow tayo sa harapan ng Diyos, sinasangkot po natin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Yesu Cristo at yung ating puso, gaano ka katapat sa pagtupad sa iyong salita at panata sa harapan ng ating mabait na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin mga minamahal Ecclesiastes 5:4. God 5 po kindly. Ecclesiastes 5, talata 4. Ito pong pagkasabi, pagkat ikaw ay ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi pa nga po ng ibang translation ng Bible, when you bow a vow to God, do not delay paying it, mga minamahal. At tulad binabanggit po sa amin, mga minamahal, ng ating beloved Lord and preacher, na mga naunang mga manggagawa na aktual na naturuan ng ating beloved parents in the Lord. Sa panahon na tayo po'y baguhan pa, nang tayo po'y tinubos ng ating mahal na Panginoon na tayo po'y nakakilala sa Kanya, lahat ng tinanggap natin, libre. Amen? Lalo mo sabi, praise the Lord. Libre ang kagalingan, pagbabago, pag-iingat, pagpapala. Eh, baby in Christ ka pa nga eh. Lahat ng gusto mo, kayang ibigay, kayang supply ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ultimo langit at buhay na walang gan, mansion mo sa langit, lahat libre. Amen? Subalit ngayong tumatagal ka na sa paglilingkod, kumbaga lumaki ka na, hindi ka na baby, mga minamahal, lahat ng nanaisin mo, may bayad na. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng mga sakripisyo, mga pagtupad sa mga panata na bibitawan mo sa mahal na Panginoon, alang-alang sa iyong kailingan. Pag nakita ng Diyos, handa kang tumupad, ang Diyos din, kayang tupadin ang iyong nais sa iyong puso. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga po ng Biblia na ating nabasa, pag ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya ay walang
kaligayahan sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong ipinanata. 5, maigi nga na ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. Ang lahat ng magsabing, praise the Lord. Ang Diyos kasi nasa langit. Sabi ng Biblia, ang langit ay tungtungan ng Diyos at ang lupa, ang kanyang luklukan at ang lupa ay kanyang tungtungan. Ibig sabihin, walang bagay na hindi lingid sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ultimo, yung bilang ng ating buhok, alam niya. Yung nilalaman ng ating puso, nilalaman ng ating isipan, batid at alam din ng ating mabait na Diyos. Lahat ng magsabing, praise the Lord. Ibig sabihin, lahat ng bibitawan natin sa ating mga labi, kahit hindi narinig ng kapwa mumana ng palataya, o sino mang mga Kristiyano o mga manggagawa, once na bitawan mo yan sa iyong bibig at narinig ng Diyos para sa Kanya, mga minamahal, uusisain sa iyo yan ng ating mabait na Diyos. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Ang sabi pa nga po sa Book of Numbers 30 verse 2, kaya po ating pong basahin, mga minamahal. Ang Diyos, mga minamahal, sineseryoso niya ang bawat baw o panata. Maliit man yan o malaki. Kaya tayo po'y mga ingat bago tayo magsalita ng isang panata o baw para sa Diyos. Siguraduhin mo na sa habag ng Diyos ay matutupad mo. Sapagat lahat ng ating panata, sineseryoso ng Diyos. Ating pong basahin, Book of Numbers 30, verse 2, kindly. Pakibilis lang po. In English, in the book of Numbers 30, verse 2, chapter 30, verse 2, if a man vow a vow unto the Lord, or swear an oath to bind his soul in a bond, he shall not break his word, he shall do according to all that proceeded out of his mouth. Sa Tagalog po, pagka ang isang lalaki ay nagpanata ng isang panata sa Panginoon, sumumpa sa isang sumpa, dahil tinali na kanyang kaluluwa sa gampanin, ay huwag niyang sisirahin sa kanyang salita, kanyang gaganapin ayon sa mga binuka na kanyang bibig. Amen. Praise the Lord. Lalo magsabing, praise the Lord. Vice versa po yan. Hindi lamang po yan sa mga kalalakihan, kundi sa mga kababayan like brothers and sisters, na tayo po'y magbibigay ng panata, baw para sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, kinakailangan ito po ay mapagsumikapan po nating maisagawa o matupad. Sapagat seryoso ang Diyos sa bawat panata sa kanyang panalaharapan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ba yung karaniwang baw sa ating kapanahunan ngayon? Mga minamahal, lahat po tayo mayroon pong kanya-kanyang baw. Baka nakalimutan na po natin, mga minamahal. Ang una po, mga minamahal, vow of service. Ang mahal na Jesucristo, mga minamahal, ang siya ating tanggapin. Nang tayo po'y lumapit sa ministeryong ito, dahil sa karamdaman, dahil sa may bigat mga problema, anxiety, depression, walang pag-asa, walang kalutasan, walang solusyon, mga minamahal. Dahil sa kaguluhan ng ating buhay, gusto natin magbago. Nang lumapit tayo kay Kristo sa pamagitan ng ating mga pastor na nangaral sa ministeryong ito, ang sabi natin, mahal na Panginoon, pagalingin mo lang ako sa aking karamdaman. Paguhin mo lang ang aking buhay. Paguhin mo ang aking buhay. Lutasin mo ang aking mga problema. Pagpalain mo po ko. Ako'y nangangako maglilingkod sa iyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan yung ating vow of service o vow of worship sa harapan ng ating mahal na Panginoon na nang ito'y tinupad ng ating mahal na Panginoon, yung iba mga kapatiran nakalimot na wala sa paglilingkod, mga minamahal. Kaya salamat sa Diyos, sa karamihan nagpatuloy, mga minamahal, bilang tanda po yan, tinupad natin yung ating vow of service sa harap ng ating mahal na Panginoon. Sapagat kung hindi po natin ang tinupad, marahil ay wala na po tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po'y magpasalamat na kahit may pagsubok ka, kahit may problema ka, yung nananatili ka dyan, nagpupuri, nagpapasalamat, nakakadalo sa gawain na mahal na Panginoon, bilang tanda, tumutupad ka sa binitawang mong panata o vow sa harapan ng ating mabait na Diyos. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Prophet Jonah, mga minamahal, di naman susuguin yan sa bayan ng Ninive kung wala po siyang personal devotion at vow sa harapan ng ating dakilang Diyos. Subalit, tinupad po ba ni Jonah yung kanyang misyon na kanyang pangaralan ang Ninive? Siya na nga po'y naglayag. Sumakay na nga po siya
ng bangka, mga minamahal. Praise the Lord. Para makarating sa bayan ng Ninibe o barko. Bangka, maliit lang po. Barko, mga minamahal. Barkong kahoy. Praise the Lord. Para puntahan yung Ninibe. Subalit, si Jonah, mga minamahal, ay lumihis ng landas. Sa halip na pangaralan ng Ninibe, siya'y natakot, mga minamahal. Siya po ay nagalilangan ng pagsunod sa harapan ng ating mga Panginoon. Sa halip na siya'y tumupad sa kanyang vow na pangaralan ang Ninibe, siya po'y tumakas patungo sa Tarsis. Lahat ay magsabing, praise the Lord. Mabuti na lamang po, mga minamahal, ng time na siya po ay pinalalahanan na ng ating mabait na Diyos, naalala niya ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ganyan ang karamihan sitwasyon ng mga Kristiyano, mga minamahal, na hindi man tayo, dahil katulad ni Jonah, mga minamahal, sa ating bilang Kristiyano, hindi po tayo katulad ng sanibutan, na kapag mayroong mga disgrasya, peligro, ang sasabihin na kalang mga mahal sa buhay, meron isa dito kasama natin, may balat. Amen? Wala pong ganun sa atin. Alam natin na kapag meron pong mga ganyan sitwasyon, meron katulad ng espiritu ni Jonas. Amen? Lalo magsabing, praise the Lord. Lalo magsabing, hallelujah. Kaya nga po mga minamahal, nang alala ni Jonas yung kanyang panata sa ating malapang na pangaralan, ang Ninibe, mga minamahal, mula sa isda, sa kaloob-looban ng isda na napakabaho. Parang isda pa lang, parang impyerno na ang pakiramdam ni Jonas na sobrang hirap ng kanyang kalagayan. Doon pa lang sa loob, pwede na siyang mamatay, mga minamahal. Subalit ng time po na yon, naalala niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag sa panahon, mga minamahal na matinding pagsubok sa buhay mo, yan po yung tinatawag na hindi ka man lamunin ng literal na isda, pero yung mga pagsubok, mga minamahal, mga mabigat mga trials sa buhay, kawalang peace of mind, peace of heart, mga minamahal, yan po ay tanda ng paglamo ng espiritual na isda. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nang maalala ni Jonas, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, siya po ay nagpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakalaga, mga minamahal, na alalahanan natin palagi yung ating mga nabibitawang pangako sa harapan ng ating mabait na Diyos, na kung minsan na hindi natin natutupad, na kapag pinalalahanan tayo ng Diyos, ibig sabihin yan, mga minamahal, nais ng Diyos, ipagpatuloy mong tupadin ang nabitawan mong vow o panata sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ating pong basahin sa aklat ng Jonah, kapitulo po 2, 9 na po hanggang sa 10, Tagalog, kaya po. Dito po sa Jonas, Kapitulo po 2, ang talata po'y 9 hanggang 10. Ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat. Aking tutuparin yung aking ipinanata. Kaligtasay sa Panginoon. At ang Panginoon ay nagsalita sa isda at iniluwa si Jonas sa tuyong lupa. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ang magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating napakabait na Diyos. Doon ka pa lamang po, hindi po basta-basta na aalisin tayo ng Diyos sa mabigat na pagsubok, trials, trouble, hanggat hindi natin natutupad yung binitawan nating panata sa harapan ng Diyos na minsan nakakalimutan natin. Pag nireveal sa iyo ng Diyos, anak, ito yung pinangako mo sa akin. Diba sabi mo, magpapagamit ka, maglilingkod ka sa akin, magpapatutuo ka, mangangaral ka, bakit hindi mo tinupad? Kaya nasa ganyang kang kalagayan, at tulad ni Jonas, pag iyan ay pinaalala sa iyo ng Diyos, magpakumbaba ka na sa Panginoon, mangako ka, at dati ka na magpasalamat na ikaw ay tutupad sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At doon ka pa lamang po, mga minamahal, palalayain ng ating malapay sapagkat nakita na ng Diyos na handa mo nang tupadin ang iyong vow o panata sa harapan ng ating mabait na Diyos. Ang lahat magsabing, praise the Lord. At yung sinabi ng Biblia, ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat. Aking tutuparin yung aking ipinanata, kaligtasay sa Panginoon. Ang Panginoon ay nagsalita sa isda at iniluwa si Jonas sa tuyong lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang demonyo nagdadala sa atin na mga katulad ng mga dilubyo, ng mga bigat na problema na lumalamon sa atin na katulad ng buhalang isda. Pag tayo po'y tumupad, nakita ng Diyos, sinserong pagtupad sa ating vow, panata sa harapan ng Diyos,
uutusan ng Diyos. Yung mga pagsubok mo, yung mga problema mo, trials mo, lumayas ka sa Kanya sapagkat Siya ay tutupad sa akin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang Panginoon. Lalo magsabing praise Lord. Yan po yung tinatawag po na vow of service. Ito naman pong tinatawag mga minamala, vow of giving. Ang sabi po rito mga minamahal, basahin po natin sa aklat ng Genesis 28, 20-22 sa po kindly. Dito po sa Genesis, Kapitulo po 28, ang talata po'y 20 hanggang 22. Kung sa akin ang Diyos at si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sa akin ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, na ano pat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama. At ang Panginoon nga ay magiging aking Diyos. At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang, ang 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Palakpakan po natin ang malakas at buhay na palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Nang inutusan ng ating mabait nang inutusan si Jacob ng kanyang ina, mga minana maglakbay sa kalang kamag-anakan para siya po'y makapang-asawa, mga minamahal. Praise the Lord. Mula sa Berseba hanggang sa Haran, sa dako ng Bethel, mga minamahal. Nang siya po ay inabutan na lang pagkaantok, mga minamahal. Walang dako na kanyang kapahinga, kundi doon lamang po mga minamahal, siya po ay matutulog, siya po ay natulog. Gising pa ang kanyang diwa, siya po ay naka-vision, mga minamahal. Na-vision ni Jacob, bukas ang langit, mga minamahal. At isang hagdanan pababa, mga minamahal, praise the Lord, na mga anghel ay nag-aakyatan, mga minamahal. And sabi niya, siya po ay nagpanata sa harapan ng ating malapanginoon. Ang sabi sa talatang ito, si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sa akin ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran, ako'y bibigyan ng tinapay, makakain at damit na may susuot. Lalo pat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. Ang sabi at ang batong ito na aking itinayo ay pinakalaala ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang, ang 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Kaya't mga minamahal, ang Diyos mga minamahal, sa Biblia ang Diyos ay hindi po natin mahihigitan ng katapatan ng pagtupad sa kanyang salita at pangako. Dahil bago pa tayo mangako, ang Diyos tumupad na. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Puri ng ating pinakamamalapanginoon, mga minamahal, challenge si Jacob, ang ating malapanginoon, na kung siya nga ang Diyos sa aking paglilingkuran, ako'y pag-iingatan sa aking paglalakbay. Lahat ng aking kakailanganin, aking kasuotan, aking kakainin, susupply niya. Ako'y pag-iingatan niya sa daang ito. Ako'y liligtas niya at payapa na ibabalik sa lugar ng aking magulang. At walang pagsalang, 10 bahagi ay ibibigay ko para sa iyo, mga minamahal. Natupad po ba kay Jacob, mga minamahal? Lahat ng kanyang hiniling sa harap ng ating malapanginoon, lahat ng yan ay tinupad sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya minsan nag-aalinlangan ka sa paglilingkod sa ating malapanginoon. Tunay ba talaga, malapanginoon, na ikaw ay Diyos na buhay na aking pinaglilingkuran? Dahil dumaan ka ng pagsubok, nakalimutan mo na dati ka lang sinubok ng Diyos, pero ikaw ay pinagtagumpay ng ating malapanginoon. Nang sinubok ka na naman ngayon, nakalimutan mo na ang Diyos pala ay dati ka lang pinagpala at dati ka lang pinagtagumpay. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal, praise the Lord, ang Diyos natin hindi nagpabaya sa atin. Hindi nagkulang sa atin kailanman ang ating pinakamamalapain. Tayo lang ay may pagkukulang sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ay ang patotoo po ng ating beloved sister Virgin Mima, isa dako po ng Antipolo, mga kapatiran po natin. May negosyo po sila na gulayan sa dako ng Marikina. Malaki ang pwesto po nila. Nakabili po siya, mga minamahal, ng malaking truck. Yung wing van na truck, yung malaki po talaga. So, pang-supply po talaga ng maraming gulay, biyahe ng Baguio, mga minamahal. Sumama yung kanyang anak na
mamili sa dako ng Bagyo na kailang ititinda na maraming gulay, mga minamahal. At tumawag ang kanyang driver at pahinante nito sa kanyang amo, Mr. Bergie. Ang inyo pong truck ay naaksidente. Grabe ang takot ng ating mga kapatid. Hindi dahil sa truck na naaksidente, kundi dahil sa kanyang anak na sumama sa kanyang driver at pahinante patungo ng Bagyo, mga minamahal. Kaagad, nagsisi ang ating mga kapatid at ang kanyang binitawan. Mahal na Panginoon, ako'y meron ng ipagkakaloob sa iyo na 10 bahagi at handog. Itong aking ibibigay sa iyo, dadagdagan ko pa. Ingatan mo lang ang aking anak. Palakpakan mo natin ang ating mga Panginoon. Sunod na tumawag, Ma'am, huwag kayong mag-alala dahil ang inyong anak ay ligtas. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Kaya mga minamahal, tunay ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. At banggitin na rin po natin sa patutuo. Bagamat wala po dito ang ating mga kapatid, beloved Chief Engineer Gil Gomez, mga minamahal yung kanyang testimony, mga minamahal, nang bago siya dumaan sa kanyang higher position, mga minamahal, ayon sa kanyang patutuo, mga minamahal, napag-iwanan na po siya sa kanyang trabaho. Yung kanyang promotion na hinto, mga minamahal. Yung kanyang mga junior, mas mabababa sa kanya at siyang mas head sa kanila, mga minamahal. Nag-overtake na sa kanya sa ranking. Kaya bilang tao sa laman, ang sabi niya, nagkaroon na siya ng pagdaramdam o tampo sa kanyang kumpanya, mga minamahal. At bilang tao sa laman, ang sabi niya, para napapakwestiyon na rin siya, Mala Panginoon, bakit sila? Di silang naglilingkod sa iyo. Samantalang ako, naglilingkod ako sa iyo, Mala Panginoon. Kaya niribili sa kanya ng Mala Panginoon, anak, may pagkukulang ka. Kaya ipinaalala sa kanya ng ating Mala Panginoon dahil siya nag-search. Mga minamahal, kaya pag may mga ganyang bagay, tayo pinagsisearch sa ating Mala Panginoon, ano ang ating pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinaalala sa kanya ng ating Mala Panginoon dahil siya nagbibigay, mga minamahal, hindi ayon sa pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kaagad, mga minamahal, siya po ay nagbow sa harap ng ating Mala Panginoon. Ang sabi niya, Malapang ko, ito po ang nagiging kadahilanan bakit ako nahuhuli. Pag-uwi ko, tutupadin ko ang aking binitawang salita para sa iyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Baw pa lamang po, mga minamahal, sa harapan ng ating mabait na Diyos, nakatanggap na po siya ng email, mga minamahal, for promotion sa higher ranking. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at kasunod po niyan, pagtaas din po, increase of salary ng ating mga kapatid. Bilang tanda, mga minamahal, na nakita lang Diyos sa kanya na handa niyang tupadin ang kanyang nabitawang salita o panata. Ang lahat na magsabi ng praise the Lord, lahat na magsabi ng hallelujah, uri natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Dito po tayo mga may saklat ng Deuteronomio 23 at 23. Kaya hindi po ating basahin. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 23, talatay 23. Nagbuka, ang nabuka sa iyong mga labi ay iyong gaganapin sa gagawin at gagawin. Ayon sa iyong ipinanata sa Panginoon mong Diyos, ay isang kusang handog na ipinangako mo na iyong bibig. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ano po magiging resulta na kapag nakita ng Diyos ang ating puso na handang tumupad sa ating baw, mga minamahal? Sabi ng Biblia, ang lalabas sa iyong mga labi ay tutuparin mo. Pag nakita ng Diyos handa kang tumupad, mga minamahal, kaya kang paghimalaan ng ating mahal na Panginoon. Kahit sa mga bagay na posibleng bagay na mangyari sa iyong buhay, gagawing posible sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang lahat na magsabi, praise the Lord. Nangyari po ba sa Bible, mga minamahal? Katulad po ni Hana o Ana, mga minamahal, na nasa matinding kapigatian ng kanyang buhay, sapagkat si Ana, mga minamahal, isa po siyang babaeng bao o wala po siyang anak, mga minamahal. Ayun yung tanging niyang kahilingan, mga minamahal, na pagkaluban po siya ng pagpapala ng kanyang anak na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Araw-araw po siyang dumadalangin ay susumamo sa ating pinakamamahal na Jesucristo para sa kahilingang ito, mga minamahal. Basahin po natin dito po sa aklat ng
Unang Samuel 1, 10 hanggang sa 11. Kayo. Unang Samuel, Kapitulo po 1, ang talata po'y 10 hanggang 11. At siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa at tumangis na mainam. At siya'y nanata ng isang panata at nagsabi, O Panginoon ng mga hukbo, ako'y tunay na iyong lilingunin ang pagkapigati ng iyong lingkod at alalahanin mo at hindi mo kalilimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalaki ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay at walang pang-ahit na dadaan sa kanyang ulo. Praise the Lord. Lahat na magsabi ng praise the Lord. Uli natin mga Panginoon na nakita ng Diyos. Ay Ana, mga minamahal, yung kanyang matinding kapigatian. Pakiramdam ni Ana ng time po na yun, dahil siya po'y nasa matinding kapigatian, pagsubok sa kanyang buhay. Pakiramdam niya parang impyerno na, mga minamahal. Dahil walang katugunan, mga minamahal. Wala po siyang sariling anak, mga minamahal. Pero nang siya'y magbaw o magpanata sa ating mahal na Panginoon, sa maningas niyang panalangin sa Diyos, kalakip ng baw sa harapan ng ating mahal na Panginoon, na ang sabi niya mga minamahal, kapag siya'y pinagpala na isang anak na lalaki, ay walang pagsalang, ito'y kanyang ibibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang basta-bastang handog sa harapan ng ating mahal na Panginoon, ibibigay niya sa harapan ng ating mahal na Panginoon at ang Diyos na ang bahala para sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At dito pong si Ana, mga minamahal, praise the Lord, ay tunay na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Yung kanyang kahilingan, ibinigay sa Kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang lahat ng magsabi, praise the Lord. Ang sabi pa ng Biblia, mga minamahal, dahil Kanyang ibinigay ang isa na Kanyang anak, ipinalit sa Kanya ng ating mahal na Panginoon ay 3 lalaki at 2 babae pa na pagpapalang anak mula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ng magsabi, praise the Lord. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Kaya yung bawat pagbaw po natin na hindi po biro. Hindi po basta-basta sapagkat diyan po nakasalalay yung pagpapala ng ating mahal na Panginoon sa pagtupad natin, sa baw natin, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Eh naalala ko po yung patutuo ng ating mga kapatid, beloved brother Marvin Magbuo, Kevin. Brother Kevin, bago po siya tawagin ng mahal na Panginoon bilang mangawit, mga minamahal, may calling na sa kanya, pero ayaw niyang tumugon. Isang araw, mga minamahal, pinaalalahanan siya ng ating mahal na Panginoon, biglang sumakit yung kanyang tiyan na halos hindi niya kayanin yung sa sobrang sakit. Sabi sa kanya na kanyang asawa, dadali na ba kita sa pastoral? Siya'y tumanggi. Hindi dahil sa hindi siya naniniwala na hindi siya pagagalingin ng ating mahal na Panginoon. Alam niya na talagang siya'y pagagalingin ng ating mahal na Panginoon. Marahil isa sa kanyang kinatakutan na huwag maparito. Dahil bago kay pag-pray ng mga manggagawa, una sa bunga ng panalangin ng ating mahal na pastor, dadaan ka muna sa tinatawag na counseling. Amen? Para matumbok saan ka nagkulang sa harapan ng ating mahal na Panginoon. O ikaw ba'y nagbibigay? Nagiging tapat ka ba? Pagsunod sa kabanalan, nagpupuri ka ba? Aalamin lahat ng bagay para malaman saan ka nagkulang sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Eh marahil, matutumbok yung kanyang pangusap na may panawagan ka ba sa ating mahal na Panginoon? Kung may panawagan ka, tupadin mo sa harapan ng ating mabait na Diyos. Alam niya yon, mga minamahal. Kaya doon pa lang sa kanyang bahay, nanampalataya siya. Mahal na Panginoon, kung itong calling ko, kung itong panawagan mo sa akin ang dahilan, bakit sumasakit ang aking tiyan, handa akong tumupad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Biglang yung kanyang pananakit ng tiyan, biglang gumaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na magsabi ng praise the Lord. Lahat na magsabi ng hallelujah. Puri natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, praise the Lord. Kaya, dito na po tayo sa uling talata na po, mga minamahal. Maganda po ang ating mga awit. Mateo 5. Mateo 5, talata po 33, talon sa 37. Ito pong bakasabi, bukod sa rito'y inyong narinig na sinabi sa mga tao ng una, huwag kang manunumpa ng di katotohanan,
kundi tutupdin mo sa Panginoon ang iyong mga sumpa. Talon sa 37. Datapwat ang magiging pananalita ninyo'y oo, oo, hindi, hindi, sapagat ang humigit parito ay buhat sama-sama. Amen. Purihin natin ang ating pinakamamalapang Panginoon. Sa 34, ang sabi ng Biblia, "Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag ninyo pinumpa ang anuman kahit ang langit sapagkat siyang luklukan ng Diyos." Eh sabing kahit ang lupa sapagkat siya'y tungtungan ng kanyang mga paa, kahit ang Jerusalem sapagkat siyang bayan ng dakilang hari. 36, kahit pa ng ulo mo ay huwag mo ipanumpa sapagkat hindi ka makagagawa ng isang buhok na maputi o maitim. Datapwat ang magiging pananalita ninyo'y oo, oo, hindi, hindi. Sapagkat ang humigit parito ay buhat sama-sama. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang Panginoon. Kaya nga, sa ating bilang mga Kristiyano, mga minamahal, upang tayo wag masumpungan sa di pagtupad sa panata, sa harapan ng ating malapang Panginoon, anuman ang ating ipapanata sa harapan ng ating Panginoon, ay pawang maging sa kalooban lamang ng ating pinakamamalapang Panginoon na ating matupad sa hapag ng ating mabait na Diyos. Katulad niyan, napapakinggan po natin mga minamahal, meron na po tayong lupa, sariling lupa ng church. Palakpakan po natin ang ating malapang Panginoon. Kung meron na sariling lupa, meron ding pagtatayo ng bagong bahay-sambahan. Sino ang gagamitin? Sino magiging channel ng ating mabait na Diyos? Walang iba kundi mga Kristiyanong handang magpanata sa harapan ng ating mabait na Diyos, handang tumupad sa panata na bibitawan ng Diyos. Sa maliit man o sa malaki, unahan mo, umakbang ka, Diyos ang bahala, susunod sa iyo ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, at tayo po ay umawit na po sa ating malapang Panginoon. Tayo po tumayo. At tayo po umawit sa ating malapang Panginoon, mga minamahal. Di na po natin binasa ang awit, mga minamahal. Tayo po umawit sa ating malapang. Awitan natin